Bagong Seaman, signing on. Sa araw na po na ito, pag-uusapan natin yung bagong salary scale ng mga seaman sa different types of tanker vessel. Magsisimula po tayo sa rank ng master hanggang kadete. Meron po tayong 5 types of tanker vessels. Ito po ay product, chemical, VLCC, LPG, at LNG. Product tanker, ito po yung mga barko na nagkakarga ng mga gasolina o yung jet diesel na ginagamit sa mga eroplano. Chemical, wala akong masyadong alam sa chemical, pero nakakasakit ito. VLCC, very large vessel, 50 to more than 100,000 gross tonnage. LPG, LNG, liquefied petroleum gas, and liquefied natural gas. So, magsisimula po tayo sa sahod ng kapitan. Kapitan, pinakamayaman sa barko. Pagbaba, mayaman pa rin. Master, ang sahod po niya sa product tanker ay umaabot ng 11,500 to 12,500 US dollar. Sa chemical naman, umaabot siya ng 12 to 14,000. VLCC, 488,000 to 14,067. Sa LPG naman, medyo sabihin natin tama-tama lang, 12,800 to 15,400. Master, siya po yung overall in charge sa barko. Pangalawa, shipmate. Shipmate, siya yung safety officer ng barko at second in command sa deck department. Sa product tanker, maabot siya ng 8 to 11,250. Chemical, 10,000 to 500 to 11,444. VLCC, 8,000 to 11,062. Sa LPG, 10,900 to 12,000 US dollar. Ano? Shipmate na? Mag-asawa na kayo ng shipmate. Joke lang. Pangatlo, second mate. Second mate in charge sa plotting ng mga chartboard kung saan pupunta ang barko. Siya ang tumatama ng area na pupuntahan sa mga bansa. Maabot siya ng 4,000 to 4,800 sa product, 4,500 sa chemical, VLCC 4,000 to 4,800, LPG 4,760 to 5,250. So, pangapat, third mate. Ito yung in charge sa mga PPA o personal protective equipment like life jacket at mga tawag dun, mga parachute, clear sa lifeboat namin. Siya ang in charge at sa mga lahat-lahat ng mga pag-check ng mga ibang equipment. So, ang range niya is 3,300 to 3,800. Chemical, 3,500 to 4,420. Sa VLCC, 3,100 to 3,800. LPG naman, 3,500 to 4,500. So, dito tapos na po tayo sa deck department ng mga opisyal. Ngayon, punta naman tayo sa engine department. Una,
yung sinasabi ng dako-dako sa engine department, chief engineer. Umaabot siya ng 11,200 to 12,000 sa product tanker. Sa chemical naman, umaabot siya ng 10,200 to 11,400. Mucho money, ha? VLCC, 10,500 to 13,200 US dollar. Sa LPG, LNG, umaabot siya ng 12,300 to 15,141. Iba-iba po yung rate ng salary dito sa lahat. Depende sa tanker vessel at depende rin po yan sa mga principal kung magkano talaga ibibigay nila. Basta nagre-range lang yan dyan sa ganyang price. Ang pangalawa, second engineer. Ito rin yung pangalawa sa chief engineer na bibigay rin ng mga job order sa mga ratings at mga junior officer sa engine department. Nagre-range po siya ng 8,000 to 11,062 sa product tanker. In chemical, 10,200 to 11,400. At VLCC, 10,400 to 10,500. LPG, 9,900 to 12,300. Sunod, third engineer. Umabot siya ng 4,000 to 4,800 per month. Chemical, 4,200 to 5,259. VLCC, 4,000 to 4,800. LPG, 4,760 to 5,250. Sunod po natin yung mababa sa lahat ng officer sa engine department, ang fourth engineer. Ito, isa rin ang ginagawa niya po dito ay yung nag-a-assist rin siya o kaya nag-duty rin siya ng 8 to 12. Parang day work rin. So, umabot siya sa product, 3,300 to 3,800 US dollars. In chemical, 3,500 to 4,700. VLCC, 3,100 to 3,800. Sa LPG naman, 3,500 to 4,500. Makin mo yan. Ang lalaki ng pera nila. Lalaki ng sahod nila. Kaya dapat magtrabaho sila ng mabuti sa barko. Diba? Sunod natin yung gas engineer. Sa product, chemical at VLCC, wala pong gas engineer. Dito lang po sa LPG at LNG. Nagre-range naman po siya ng 7,500 to 10,000 US dollar. Electrician. Electrician in charge sa lahat ng mga electrical wirings at lahat ng mga sira sa barko na based sa electric. So, maabot siya ng 3,200 to 3,600 sa product tanker. Sa chemical naman, umaabot siya ng 4,000 to 6,500. Mucho. VLCC, 3,500 to 6,000. LPG and LNG, 6,000 to 8,100. Next is pumpman. Pumpman in charge sa lahat ng mga lining sa barko. Pag nagdi-discharge at naglo-loading, yung pumpman, ito yung crew sa barko na hindi masyadong lumalabas o nagsusurib. Kasi very important po siya ito sa paglining ng linyada. So, ang sahod niya ay maabot ng 2,250 to 2,500 sa product tanker. Sa chemical, maabot siya ng same 2,250 to 2,900. Bali 400 lang pinagkaiba niya.
Ngayon, dito naman sa VLCC, ang sahod niya is 2,250 to 2,500. Sa LPG at LNG, fix siya na 2,500. Pero, LPG, wala siyang pumpman. Dito lang yan sa sa LNG. Next is boson. Boson, ang tatay-tatayan na mga AB at OS sa barko. Siya ang binibigyan ng chief engineer ng job order kung ano ang gagawin sa araw-araw. So, sumasahod siya ng 1,950 to 2,500 sa product tanker. 2,000 to 2,600 naman sa chemical. Sa VLCC, maabot siya ng 1,950 to 2,500. Sa LPG, walang buson. Sa LNG lang. Maabot siya ng 2,300 to 2,500. Ngayon, dito tayo sa mga ratings. Pumpman and boson is also a ratings. 13, AB, able seaman. AB, yan po ang mga kumakatok at nagmimintura sa barko. Sila ang mga frontliner. Kaya minsan pagod, minsan hindi. Pero pag may internet, walang pagod-pagod. So, umaabot siya ng 1,450 to 1,950 sa product tanker. Sa chemical naman, 1,450 to 2,100. Sa VLCC, maabot siya ng 1,450 to 1,950. Malaki-laki na rin. Pwede na. Makabili lang sa sasakyan. Sa LPG at LNG, maabot siya ng 1,700 to 2,100. Ang 1,700 sa LPG po yan. Yung 2,100, LNG. So, balik po tayo. Dito naman po tayo sa OS o Ordinary Seaman. Utusan na mga AB at boson. Kuha mo ko doon, kuha mo ko ng ganyan. Yan ang trabaho ng OS. Pero, nagdi-day work din to minsan. Na may mintura, nangangatok. Ngayon, sumasahod lang siya ng 900 to 1,300 sa product tanker. Sa chemical, maabot siya ng 1,050 to 1,500 US dollar. VLCC, 900 to 1,300. Sa LPG, LNG, 1,300 to 1,800. Punta naman tayo sa ratings ng engine department. So, meron tayong fitter at welder. Itong fitter na ito is mas mataas pa ito kaysa sa oiler. Ito yung nag-aasikaso sa mga sirang gamit o linyada na wini-welding niya at inaasikaso niya rin kung tama o hindi. Ngayon, sumasahod siya ng 1,950 to 2,500. Mucho sa product tanker. Sa chemical, umabot siya ng 2,100 to 2,500. Sa VLCC naman, 1,950 to 2,500. Sa LPG at LNG, 2,000 to 2,500. Malaki na rin. Marami ng pera. Sunod, oiler. Oiler. Nag-aasikaso ng mga lahat ng bagay sa may engine. Siya yung nalalagay ng mga grasa, oil, para gumana na mabuti yung mga makinilya sa engine department. Lalo na yung mga yung makina. Kaya umabot siya ng 1,450 to 1,950 sa product tanker. Sa chemical, umaabot siya ng 1,450 to 2,100. Malaki-laki na rin.
VLCC 1450 to 1950. LPG, LNG 17 to 2,100. Woo! Mapera na rin si oiler. Wiper. Ang sunod natin. Wiper. Sunod na rank sa oiler. Same na rin ang trabaho nila sa mga ganyan. Minsan, tawag nila na wiper, tagapunas ng mga langis na tumutulo, na tumatagas. Pero, ang trabaho niya, nagtatrabaho na rin siya ng trabaho ng oiler. So, sumasahod siya ng 900 to 1,300 sa product tanker. Sa chemical, 1,050 to 1,500. Pwede na. VLCC, 900 to 1,300. Medyo malaki-laki na rin. Okay na rin. LPG, LNG, 13 to 18. Mas okay dito sa LNG. Mas malaki-laki. Sunod natin, kusinero. Cook. Nagpapakain sa lahat ng crew. Sa 20 person o 17, 16 o person. Mas okay dito sa tanker na mga vessel pag ikaw ay kusinero. Kasi, kunti lang pakakainin mo. Saka, pag kusinero ka, dapat yung luto mo, huwag pa balik-balik. Maliban na lang kung wala pa kayo provision. Di ba? Ngayon, umaabot si Mayor Mayor tawag dyan. Umaabot siya ng 1,750 to 2,3 sa product tanker. Sa chemical naman, umaabot siya ng 1,875 to 2,5. Sa VLCC, 1,750 to 2,3 ang kanyang sahod. Sa LPG at LNG, umaabot siya ng 1,800 to 2,500. Ano ba mas maganda? Mas malaki dito. Chemical at LNG. Ngayon, sunod natin, messman. Messman, utusan, tagalaba, pag walang kadete, tagalaba, tagalinis, ng mga kwarto ng mga o kabina ng mga Big Four. At saka katulong ni Mayor sa galley, crew mess at officers mess. Siya yung mga nag-aayos niyan. So, ang sahod niya ay 1,450 to 1,950 sa product tanker o hindi man lang sila nagkakalayo ni Mayor. Pero mas matrabaho rin siya. Ngayon, dito sa chemical, ang sahod niya is 1,450 to 2,1. VLCC, 1,450 to 1,950. Ang laki rin. Sa LPG, LNG, medyo mababa siya. LPG, 1,3. LNG, 1,9. Pero okay na rin. Ang importante, may trabaho at may sahod. Di ba? Pinakahuli, cadet. Either engine or deck department cadet. Sumasahod siya ng 600 to 1,055 sa product tanker. Chemical, umabot siya ng 725 to 1,155. Malaki-laki. Okay dito. Ngayon, sa VLCC, umabot siya ng 600 to 1,055. LPG, medyo mababa, 680. LNG, umabot siya ng 1,255. So, mga lakwatserong seaman, ito po yung bagong scale, rate, salary of seafarers on different types of tanker ship or vessel. It is composed of product tanker, chemical tanker, VLCC tanker, LPG, and LNG tanker. So, sa mga aspiring na mga seaman, bahala na kayo kung saan yung gusto mag-apply. Ang importante, matanggap kayo at kumpleto ang inyong mga papeles at desidido kayo na maging seaman. Seaman, nasa malayong lugar ka palagi.
meron magkakaroon ka ng depress. Makikipag-break sa'yo yung girlfriend mo, may namatayan ka, hindi ka makakauwi ka agad. Kaya dapat, pag seaman ka, buo ang dibdib mo na magbarko ka. So, paalala lang sa inyo ha. At saka, mag-aral kayo mabuti kung talagang gusto nyo ang kursong ito. Kasi hindi ito basta-basta. Sa ngayon, ang ibang company, nag-a-assume na kapag ikaw ay kadete, OS o EB, dapat may lisensya ka na. Para in case na mawalan ng mga opisyal ng kanilang kumpanya, meron silang uhugutin. Kaya pagka-graduate, apply agad. Applyan nyo lahat ng kumpanya. Pasahan nyo ng resume. Sa 100 na company, 3 dyan ang tatawag sa'yo. Kahit maliit lang muna ang ibibigay ng sahod sa inyo, tanggapin nyo. Ang importante, may experience kayo sa barko. So, ito po inyong lingkod, Lakwatserong Seaman, signing off again. Sana po meron kayong natututunan sa ginawa kong bagong salary scale of seafarer from different types of tanker vessel. Gabi na rin po. Ano oras na? 11:15. So, please, don't forget to subscribe. Wait lang. I'm sorry. Biglang namatay yung yung speaker na lobat. Kaya gumana si Lena Gomez sa laptop ko. So, hanggang sa muli po, sana po makapag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Lakwatserong Seaman. Please support naman po YouTube, small YouTubers. And thanks for watching. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa mga viewers at nanonood ng aking mga video. God bless. Hanggang sa muli.